Welcome sa On Recap Time, na kung saan ay matutunghayan ninyo ang mga bagong anime, na tiyak ay magugustuhan, kaya't mag-subscribe na at pakihit ang like button para updated ka sa mga bagong uploads ko. Simulan na natin. Pagkatapos, nagtataka si Rimuro kung ano ang gagawin ni Hinata ngayon, at nakikita natin si Hinata at ang iba pa na kumakampo sa gabi habang natutulog ang iba. Inaabangan ni Hinata, at naalala niya ang oras nang nalaman niya na ang iba pang mga paladin ay sumusunod sa kanya. Pagkatapos silang makahabol sa kanya, tinanong niya kung bakit sila sumunod sa kanya, dahil papuntang pakikipag-usap lang siya, at sinabi nila sa kanya na walang maniniwalang ito pagkatapos makita kung gaano sila kagaling na naka-equip. Sinabi ni Fritz na hindi niya hiniling kay Rimuro na dumating siya nag-isa, at nagtataka si Hinata kung naiintindihan nila na nakikipag-deal sila sa isang Demon Lord dito. Sinabi niya na siya ang nagalit kay Rimuro, at ito ang kanyang problema. Hiniling niya sa kanila na umuwi, ngunit hindi nila siya pinansin, at sinabi ni Arno na gusto rin ng iba na sumama sa kanila, ngunit alam nilang hindi maaaring umalis ang lahat, kaya iniwan nila si Renard at Drew, at pinagpaluhan kung sino ang sasama sa kanya. Iniisip ni Hinata na mga tunay na mga handgal ang mga ito, ngunit hindi talaga siya galit na sumunod sila sa kanya. Pagkatapos, napunta ang eksena sa grupo ni Hinata sa kaharian ng Blue Mint, at napansin nila na napaunlad ang kaharian. Mayroon silang mga mahuhusay na armas na gawa sa materyales ng mga halimaw, at ang kanilang pananamit ay katumbas ng saingrasya. Nagtataka si Fritz kung ito ba ay impluwensya ng Tempest, at sinabi ni Hinata na talagang ganoon. Hindi makapaniwala si Riz na may ganitong kasaganaan sila mula sa pakikipagkalakalan sa isang Demon Lord, at napansin nila na ang mga karaniwang mamamayan dito ay masaya. Sinabi ni Basis na gutom na siya, at nakatagpo sila ng isang kakaibang Itsurad na restaurant. Napansin ni Hinata na isang ramen joint ito, at agad siyang pumasok. Nag-order sila ng ilang tangat na ramen, at tinanong ng ibang mga paladin kung ano ang klaseng pagkain ito. Natikman ni Hinata ang ramen, at iniisip niya na kahanga-hanga ito. Nagtataka siya kung paano nila nakukuha ang ganyang lasa, at nakikita nilang nakadama siya. Sinubukan din ng iba. Natuwa silang lahat sa ramen at iniisip na hindi pa nila naranasan ang ganitong pagkain noon. Iniisip ni Hinata na malamang nakasangkot si Rimuro dito, at pagkatapos ay sininghat ng manunungkulan ang mga guza. Agad na kinain ni Hinata at nalunok niya ito, pero nasunog ang dila niya. Nagtataka ang iba na ang kapitan ng mga paladin ay hindi makakaya ang mainit na pagkain, at iniisip nila na iba ang dahilan. Natuklas nila na talaga namang mapansin sinong dila ni Hinata. Sinubukan din ng iba ang guza at nagustuhan din nila ito, at hindi sila nasiyahan kahit maubos nila ang buong platito. Sinubukan nilang mag-order ng higit pa, ngunit sinabi ng manunungkulan na wala na silang stock, dahil bagong produkto mula sa Demon Lord. Pagkatapos ay nakaalis sila, at nakita natin sila sa daan patungong malaking gubat ng Jura. Iniisip nila na delikado ito, pero napansin nila na ang biyahe nila ay maayos lang. Napansin nila na maayos ang daan, at sinabi ni Rita na hindi niya naramdaman ang mga halimaw. Sinabi ni Hinata na may hadlang sila laban sa magic dito, at iniisip ni Bacchus na kaya maraming nagtutungo roon ang mga negosyante mula sa Blue Mint. Nakakita sila ng ilang halimaw sa daan, at hinahanda na nila ang kanilang mga sarili, ngunit pinigilan sila ni Hinata. Sinabi niya na hindi mukhang naghahanap ng labanan ng mga halimaw, at tinanong sila ng mga Goblin Guard kung mga adventurer ba sila. Sumagot si Hinata na oo, at sinabihan sila ng mga guard na huwag mag-litter o makipaglaban sa daan. Sinabi rin nila na may mga water fountain tuwing 10 kilometro, at mga patrol station tuwing 20 kilometro, at mga inn tuwing 40 kilometro. Natuwa si Hinata sa mga impormasyon. Pagkatapos, nakita natin si Hinata at ang iba na nagmumuni-muni habang nagpapalitan ng tubig sa pinakamalapit na fountain. Nagulat sila na libre ang mga fountain, at napansin ni Hinata na parang campsite ang lugar na ito. Nairita siya at napagtanto na napakaraming nagawa ni Rimuro, at naalala niya ang sinabi ni Yuki na mayroong malaking saklaw si Rimuro. Pagkatapos ay nakita natin si Hinata at ang iba sa isang inn, at iniisip ng mga paladin na batay sa kalidad ng kalsada, si Rimuro ay mahusay na pinuno. Mukhang mas dedikado siya sa paghahari kaysa sa karamihan ng mga barong, at higit na mabuting gobernador kaysa Demon Lord. Sinabi ni Bacchus na marami silang matututuhan mula sa kanya at maaari nilang ipatupad sa Leles. Masaya si Riz na hindi nila siya naideklara na banal na kaaway, at ngayon sana ay handa siyang tanggapin ang paumanhin ni Hinata. Sinabi ni Hinata na gagawin niya ang lahat upang masabi ito ng totohanin, ngunit kung gusto pa rin ni Rimuro na makipagduelo sa kanya, tatanggapin niya.
Napansin niya ang isang goblin na nakikipag-usap sa isang tao na parabang normal lang, at na-realize niya na gusto talaga ni Rimuru na makipag-coexist sa mga tao. Nagtataka siya kung bakit tatanggapin ng pakikilaban sa kanya kung ganito ang sitwasyon. Sa Tempest naman, natanggap ni Rimuru ang balita na darating ngayong gabi ang grupo ni Hanata. Nagtatanong si Soy kung hindi ba talaga gustong patayin ni Rimuru si Hanata, at sumagot si Rimuru na hindi. Sinabi ni Benimaru na normal lang ang pagdating ni Hanata, nang walang paggamit ng magic, at iniisip niya kung ito ba ay isang diversion. Iniisip din ni Rimuru na posible ito, at tinanong niya kay Soy kung paano ang iba pang grupo. Sinabi ni Soy na nag-iingat sila sa lumang landas, at baka hindi napansin ng grupo ni Hanata ang iba pang mga paladin nang umalis sila sa Ingrasya. Naisip ni Rimuru na baka mag-deployment sila ng Holyfield, at nakita natin na pinamumunuan ni Renard ang isa pang grupo. Napansin ni Renard na mababa ang magical density sa gubat na ito, at naalala niya ang sinabi sa kanya ng 7 Days Clergy. Sinabi nila na may kinalaman si Hanata kay Demon Lord Valentine, at nang papatayin na siya, sinabi niya na nakikipag-ugnayan si Hanata kay Demon Lord Rimuru. Nagulat si Renard dahil matibay ang pananalig ni Hanata, pero sinabi ng clergy na gusto nilang matiyak ito, kaya hiniling nila kay Renard na sugpuin si Rimuru. Sinabi ni Renard na baka imposible ito dahil kasama ni Rimuru si Vora, ngunit sinabi ng clergy na maaari siyang makipagsapalaran. Hiningan siya ng mga klerigo kung totoo bang iniisip niya na nagising si Vora, dahil tila masyadong absurd para maging totoo. Tanging ang banal na emperador at si Lady Hanata lamang ang nagpapahayag na alam nila ang kanyang pagkabuhay. Binanggit nila na hindi man personal na nakakita si Rahim ng dragon, at baka si Hanata ang nagdadaya sa banal na emperador. Sinabi nila na nakaranas na si Hanata ng isang beses ang Demon Lord Rimuru, at kinwestiyon nila kung ito ang sandali kung saan siya nahulog sa kanyang panggagayuma. Siya ay sumusunod sa utos ni Rimuru mula noon. Nagtanong si Renard kung talagang tatalikuran siya ni Hanata. Iniisip niya na siya lamang ang makapagliligtas sa kanya, at sinabi niya sa 7 Days Clergy na ipapakita niya ang kanyang kalinisan. Pagkatapos, nakita natin si Renard na nagbibigay ng isang talumpati sa mga paladins, at binanggit niya na kanilang kukunin ang buong bayang ito. Hinihiling niya sa mga tropa na hatiin at kunin ang kanilang mga posisyon, ngunit bago nila magawa, sila ay inatake ng Team Reborn. Napansin ni Renard na ito ay isang panlilinlang, at isang bantay ang nagtatanong kung binibenta sila ni Hanata. Sinabi ni Soy kay Rimuru na hinaharangan ni Xian ang mga paladins, at isang labanan ay nangyayari. Iniisip ni Rimuru na marahil ay pinili ni Hanata na makipaglaban, at si Hanata ay nakatanggap ng isang mahiwagang tawag mula kay Nicholas. Sinabi ni Nicholas sa kanya na ang tatlong mga alagad ng digma ay lihim na sumasali sa digmaan ng Fala, at tinanong ni Hanata kung sinabi sa kanila ng banal na emperador na gawin iyon. Sinabi ni Nicholas na ang mga detalye ay hindi alam, ngunit malamang na ito ay mahalaga dahil kumakalaban sila sa kanyang utos. Sinabi niya kay Hanata na mag-ingat sa 7 araw na mga klerigo, ngunit hindi na niya naririnig ang huli at ang kanyang komunikasyon ay nagkakatigil. Napagtanto niya na mayroong humaharang sa kanyang komunikasyon, at sa kanya naramdaman si Renard malapit. Natuklasan niya na siya ay nakikipaglaban sa isang tao, at pumasok siya para tingnan. Sinabi ni Rimuru sa iba na sa ngayon ay sinakop niya ang mahiwagang tawag ni Hanata, at natuklasan niya na patungo siya sa labanan. Binanggit niya na dapat din silang lumabas, at sinabi niya na siya ay makikipaglaban kay Hanata. Sinabi ng iba na hindi nila papayagan ng anumang hadlang sa kanilang laban, at umalis sila. Pagkatapos, nakikita natin ang Team Reborn at si Karini na nakikipaglaban sa mga paladins, at nahihirapan ang mga paladins sa laban sa mga miyembro ng Team Reborn. Nakakapagtaka para sa kanila na ang kanilang mga katunggali ay hindi bumabagsak kahit na matindi na ang kanilang mga sugat. Nakikita natin na ang Team Reborn ay pinapatay ang mga paladins sa isang suntok. Kinakapture nila sila, at natuklasan natin na ang kanilang mga sandata ay may malakas na gamot na pangtulog, at isang suntok ay sapat na upang patulugin ang isang tao. Pagkatapos, pumunta si Rimuru at ang iba sa battlefield, at napansin ni Rimuru na ang Team Reborn at si Karini ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Sila ay nakapag-alaga na ng kalahati ng mga paladins. Sinabi ni Xian kay Gabwa at Gabo na sumali sa laban, ngunit nag-aatubiling gawin ito dahil hindi ito parte ng plano, ngunit sinabi ni Xian sa kanila na ang tagumpay ay nasa kanilang abot, at ang pag-angkin ng tagumpay laban sa mas malakas na kaaway ay kung paano sila tataas sa susunod na antas. Nakakatawang nabigyan ng inspirasyon si Gabwa at siya ay pumunta sa labanan. Hindi pa sigurado si Gobo tungkol sa pag-abandon ng kanilang plano,
at ginamit ni Shan ang kanyang masamang pagkain bilang motibasyon para isama siya sa labanan. Nag-aalala si Rimuru kung ito ay magiging tama, at sinabi ni Benmaru na dapat sigurado si Shan na mananalo sila. Iniisip ni Rimuru na mukhang walang pangangailangan na pigilan ang kanilang mga sarili, at napansin ni Albi at Sofia na hindi matatakasan ang Team Reborn at Karini. Sinabi ni Soy na maaari nilang manalo sa labang ito kung patuloy na ganito, at pagkatapos ay dumating si Hinata at ang iba pa sa larangan ng labanan. Napansin nila na natatalo ang mga paladin, at nagtataka si Hinata kung bakit nandito si Renard at guard. Iniisip niya na hindi na nila maaaring tapusin ito sa pamamagitan ng negosasyon ngayong nagsimula na ang labanan, at napansin niya si Rimuru at nalaman na may mga Oni at 3 bear siya. Ini-explain niya na ang mga Oni ay nag-evolve mula sa mga ogre, at bawat isa sa kanila ay isang natatanging banta na A-rango. Napansin niya na may 4 na tao kasama niya, at pareho rin ang dami kay Rimuru, at iniisip niya na hindi ito katawagang. Na-realize niya na ayaw ni Rimuru na may makialam sa kanilang duel, at napansin ni Shan na dumating na si Rimuru. Sinabi niya na lahat ay sumusunod sa plano, pero sinabi ni Rimuru na wala sa plano ang lahat ng ito. Hindi siya nakinig sa kanya at umalis upang makisali sa labanan. Pagkatapos, lumapit si Hinata kay Rimuru, at naghahanda silang dalawa na lumaban. Pagkatapos, napunta ang eksena kay Luminous na nakakaharap sa isang nakatulong na babae, at iniisip niya na maganda ang babae. Dumating si Luis at hindi masaya si Luminous na siya ay nakikialam, pero sinabi niya na may bagay na kailangan niyang atensyunan. Sinabi niya na lumipat si Hinata upang pabagsakin ang Demon Lord na si Rimuru, at natatakot siya na baka kasali ang 7 even days clergy sa kanyang mga aksyon. Hindi makapaniwala si Luminous, at nagulat si Gunther na nakikibalita si Luis kay Luminous tungkol sa ganitong walang saysay na bagay. Sinabi ni Luis na maaaring mawala si Hinata kung hindi nila ito aayusin, at sinabi ni Gunther na hindi sana pinayagan ni Luis na makipagbarilan si Hinata kay Rimuru kung ganito ang mangyayari. Pinatigil ni Luminous ang dalawa at iniisip niya na lumalakas na ang 7 even days clergy simula nang mawala si Roy, at baka kailangan niyang gumawa ng ilang pagbabago para maiwasan ito. Sinabi niya na wala siyang oras para dito ngayon, at hiniling niya sa dalawa na sundan siya. Pero bago umalis, sinabi niya sa nakatulog na babae na hintayin siya. Pagkatapos, napunta ang eksena sa Jura Forest, at iniwan niya ang labanan, nakita ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Renard at guard na hindi siya madaling lamangan, at hindi makapaniwala si Renard na ang isang simpleng sunod-sunod lamang ni Rimuru ay nagbibigay ng ganitong aura. Ipinakilala ni Xian ang kanyang sarili at sinabi na siya ang number 1 secretary ni Rimuru. Sinabi niya na maaari silang sumuko o mamili ng kamatayan, ayon sa mga utos na ibinigay sa kanya ni Rimuru, at nabanggit niya na dapat nilang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sinabi ni Renard na naiintindihan nila iyon, ngunit wala silang intensyon na sumuko. Itinaas ng mga paladin ang isang banal na hangganan sa paligid nila, at napansin nito ni Rimuru na talagang gusto nila ang salamangkang ito. Sinabi niya kay Hinata na ito ang kanyang teritoryo, at dahil siya ang naglunsad ng military action sa loob ng kanyang hangganan, itinuturing niya siyang kaaway. Sinabi niya na hindi siya sapat na magalang upang hayaan siyang unang samagasa sa kanila, at sinabi ni Hinata na tama ang kanyang ginawa, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi sinunod ng Renard at iba pa ang kanyang mga utos. Hindi naniwala si Riaro sa kanya, at sinabi niya na pinatay niya si Rahim upang ipinuntirya sa kanila. Nagulat si Hinata nang malaman na patay na si Rahim, at na-realize kung ano ang nangyayari dito. Tinanong siya ni Rimuru kung natanggap niya ang kanyang mensahe, at sinabi niya na natanggap niya iyon. Nag-aalalang ito na ang kanyang tugon, at sinabi ni Hinata na iba ito, ngunit sigurado siya na hindi siya pakikinggan ni Rimuru sa ngayon. Sinabi ni Rimuru na hindi niya isasantabi na pakinggan siya, pero bago iyon, kailangan niyang pigilan ang kanyang mga puwersa at ibalik sila sa kung saan sila nanggaling. Nalilito si Arnel kung ano ang mangyayari kay Hinata kung tatawag sila pabalik ng kanilang mga puwersa, at sinabi niya na dahil tinawag siya rito ni Rimuru, walang garantiya na hindi niya gagawin ang kahit ano sa kanya. Nagsalita si Benmaru at sinabi na si Rimuru at Hinata lamang ang dapat magsalita ngayon, at hiniling niya kay Arno na manatili sa gilid dahil hindi nila siya tinatawag dito. Sinubukan atake ni Arno si Benmaru, ngunit harangang ni Benmaru ang atake, at sinabi ni Arno na hindi niya nais makaharang sa negosasyon ni Hinata at lamang sinubukang tuligsain si Benmaru, ngunit hindi niya inaasahan na makikipag-react siya. Sinabi ni Benmaru na ayaw din niyang makialam, at sinabi niya na dapat magpatuloy ito sa ibang lugar. Sinubukan ng ibang paladin na makialam, ngunit sinabi ng mga Becker na sila ang magpapalabas sa kanila,
at hiniling nila sa kanila na ipakita ang lakas ng 10 dakilang santo. Umalis si Beyes at Fritz upang labanan ang dalawa, at sinabi ni Soy kay Reyes na dapat din silang umalis. Naghahanda si Kada at Rimuro na labanan din. Samantala, iniisip ni Renard na si Xian ay isang Oni. Sinabi niya na dapat siya ay nasa antas ng isang regional god kung ito ang totoo, at maaaring may potensyal siya na maging isang demon lord. Sinabi ni Xian na hindi tama iyon, at nabanggit niya na ang dalawang lalaki na kinakabagan ng kanilang mga kaibigan ay mga Oni, ngunit nagkaroon siya ng isang kaunting iba pang daan sa kanyang evolusyon, at siya ay isang masamang Oni. Sinabi niya na hindi nila dapat asahan na siya ay gagawa ng mabuti, at sinabi ni Renard na siya ay isang blasphemous monster, at sinabi niya na siya ay pupurihin niya. Inatake ng lahat ng mga paladin si Xian gamit ang kanilang banal na cannon, ngunit ginamit ni Xian ang kanyang espada upang umuwi sa labas ng ligtas na bahagi ang mga sumpa nila. Nagulat si Renard sa nakita niya, at iniisip niya na ang Holy Cannon ay nagkakalat ng mga magic along partikula, at ito dapat ay isang siguradong panghihimagsik laban sa mga monster. Hindi niya makapaniwala na hindi man lang sinubukan ni Xian na maiwasan ito, at tinanong niya ang mga paladin kung ito ba ang kanilang sagot sa kanyang tanong kanina. Pagkatapos ay nakita natin si Rimuro at Hanata na nakikipagsapakan, at nagulat si Hanata sa gaano kalaki ang pagbabago ni Ryu sa sobrang maiksing panahon. Napansin niya na hindi niya magagamit ang kanyang usurper skill sa kanya, at na-realize niya na ibig sabihin nito na nasa parehong antas siya ng Lady Luminous. Nagpapasya pa lalo ang kanyang pagnanais na labanan siya matapos malaman ito, ngunit alam niyang hindi siya maaaring tumigil, at inihagis niya ang kanyang espada. Gumamit siya ng mahika, at nagtataka si Rimuro kung ano ang ginagawa niya. Sinabi sa kanya ni Raphael na siya ay nagmamaterialisa ng banal na elementaryong kapangyarihan at ipinapamalas nito sa isang anti-monster na kagamitan na may banal na alino. Nakita natin na may isang armor at iba pang espada si Hanata ngayon, at iniisip niya na kanina pa tinanong siya ni Rimuro kung natanggap niya ang kanyang mensahe, at na-realize niya na baka ibig sabihin nito na gusto niyang tapusin ang kanilang gamit ang isang duel. Iniisip ni Raro na tila mas mataas ang kalidad ng espada ni Hanata kaysa sa anuman na nakita niya, at sinabi sa kanya ni Raphael na ito ay isang dakilang antas na espada. Napansin ni Rimuro na walang kapintasan ng depensa ni Hanata, at iniisip niya na sana pinayagan na lang niya si Kuro na tapusin ang pagre-reforge ng kanyang personal na katana kung alam niya na magiging ganito. Ginamit niya ang kanyang madilim na mga apoy sa kanyang espada, at sila ay nakipagtagisan ng talem. Katapos, hiniling ni Xian sa mga paladin na sumuko habang siya ay mahinhin pa, at sinabi ni Guard na hindi dapat niyang isipin na may ginagawa siyang tama lamang dahil nakaharang siya sa kanilang mga pag-atake minsan. Ibinaba ni Xian ang kanyang espada, at sinabi niya na ibinigay ni Rimuro sa kanya ang utos na iwasan ang pagpatay sa kanila hanggat maaari. Ipinangako niya na hindi niya sila saktan kung sila ay susuko ngayon, at pahahalagahan pa niya silang subukan ang kanyang kilalang pagkain. Sinabi ni Renard sa kanya na hindi nakikipagnegosasyon ang mga paladin sa mga monster, at sinabi ni Sean na sa idealidad ay gusto niyang iwasan ang pagpatay sa kanila at pilitin silang magpatalo sa pamamagitan ng pagpakita kung gaano siya kalalakas kaysa sa kanila, kaya sinubukan niyang magbigay ng alok sa kanila. Ngunit inabala siya ni Guard, at sinagasaan niya ang kanyang tainga gamit ang isang pag-atake. Nagalit ito kay Guard, ngunit nakita niya ang kanyang tumpak na kakayahan, kaya tinanong siya ni Renard na sabihin sa kanila ang kanyang alok. Sinabi ni Sean na gusto niya na pag-atakihin siya ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, at mananalo siya kung siya ay mananatili pa ring nakatayo pagkatapos nito, at kailangan nilang sumuko. Narinig ito, at nagtataka si Renard kung talagang ayaw niyang patayin sila, at tinanggap ni Guard ang kanyang alok. Sinabi niya sa iba pang mga paladin na ibigay ang lahat ng kanilang elementaryong kapangyarihan sa kanya, at hiniling niya kay Renard na stabilyuhin ang kapangyarihan. Iniisip ni Renard na hindi ngayon ang tamang panahon upang pag-isipan ang mga bagay-bagay, at sumang-ayon siya sa plano ni Guard. Pagkatapos ay kinumpleto ni Guard ang kapangyarihan ng lahat ng mga paladin upang pag-atakihin si Xian, ngunit ginapasa ni Xian ang pag-atake gamit ang kanyang kakayahan bilang isang master chef. Sinabi niya na kailangan nilang sumuko sa kanya ngayon, at iniisip ni Renard na sila ay ganap na natalo dahil mas malakas siya kaysa sa kanila. Ngunit ayaw pa rin sumuko ni Guard, at sinabi niya na hanggat nandoon ang banal na hangganan, siya ay ganap na walang kakayahan. Sinabi niya na ito ay isang labanan ng kaitahan, at sinabi ni Xian na kailangan niyang patayin sila kung ayaw pa rin nila sumuko. Sinubukang pigilan ni Renard si Guard dahil may kapangyarihan si Xian na tuluyang lipulin sila, ngunit sinabi ni Guard na hindi kailanman sumusuko ang isang paladin. Napansin ni Renard na may mali sa pag-uugali ni Guard, at iniisip niya na medyo mainitan ang ulo nito,
ngunit hindi ganito kakaiba ang ugali niya. Pagkatapos ay sinira ni Xian ang banal na hangganan gamit ang kanyang espada, at nagulat ang mga paladin sa nakita nila. Nagtataka si guard kung paano napuwersa ng isang monster ang banal na hangganan, at sinabi ni Xian na ito ay isang espesyal na hangganan lamang na nagbago sa mga batas ng pagkatao. Sinabi niya na kapos lang ito sa kanyang kakayahan bilang master chef, at na-realize ni guard na mayroon siyang kakayahang magkaroon ng siguradong resulta, at pinilit niya ang resultang gusto niya. Kapwa sumuko si Renard at guard, at inaasahan ni Renard na patas ang kanilang tratamento. Sinabi ni Sia na walang dapat ikabahala dahil mabait na tao si Rimuru, at sinabi niya na siya lang ang nais niyang kausapin. Napansin ni Renard na nagsasagupaan si Rimuru at Hinata, at na-realize niya na walang dahilan ang agam-agam ng simbahang 7 days. Tinanong niya si Xian kung bakit nagsasagupaan sila kung nais lang makipag-usap ni Rimuru, at sinabi ni Xian na nagsimula lang silang lumaban dahil dinala ng mga paladin ang kanilang mga puwersa sa kanilang teritoryo. Na-realize ni Renard na ito ay lahat ng kanyang kasalanan, dahil pinayagan niya ang mga paladin na pumunta dito upang patunayan ang kanyang walang sala. Samantala, nakikita natin na bahagya lamang nakakasabay si Rimuru sa mga pag-atake ni Hinata. Sinabi niya na akala niya ay mas madali siyang matatatalo, at na-realize ni Hinata na ang pagbabago lamang ni Rimuru ay ang kanyang pisikal na kakayahan mula nang huling makita niya siya. Ang kanyang mga teknik ay hindi pa nababalingan, at walang kalaban-laban sa mga kasanayang naitatag niya sa nakalipas na 10 taon. Naalala ni Hinata si Shiyu, at iniisip niya na matapos matutunan ang lahat ng kasanayan ni Shizu, iniwan niya siya dahil natakot siyang mawalan niya. Hindi niya nagawang magpasalamat sa kanya dahil siya ay nahihirapan, ngunit mayroon pa rin siyang karanasan na nakuha mula sa kanya. Pagkatapos ay muli silang nakipagsabunutan kay Rimuru, at halos makahabol siya. Iniisip ni Rimuru na magiging masama kung makakasalo si Hinata, at sinabi sa kanya ni Raphael na hindi iyon mananatiling nakamamatay, ngunit malaki ang mababawa sa kanyang enerhiya. Iniisip ni Rimuru na mabuti iyon na hindi nakamamatay, ngunit magdadanas siya ng malaking parusa kung makuha niya ito sa maling panig. Sinabi sa kanya ni Raphael na ang espada ni Hinata ay nagpapalabas ng natatanging wavelength na nagbabago sa mga batas ng pagkatao, at maaari itong pumasok sa makapal na hadlang ni Rimuru. Iniisip ni Rimuru na ito ay masama, at muling inatake siya ni Hinata. Naisip niya na ang pinakamahusay na estratehiya ngayon ay maghintay hanggang sa magpagod si Hinata, dahil hindi siya mapapagod kahit gaano katagal ang labanan. Ngunit napansin niya na nagsimulang lumakad ng mas mabilis si Hinata, at may ilang pag-atake ang nakapasok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Raphael na naiilalong siya sa lugar na pinaplanong puntahan ni Hinata. Tinanong ni Raro si Raphael kung may magagawa siya ngayon, at natutunan ni Raphael ang isang kakayahan na tinatawag na I predict ang pag-atake sa hinaharap. Ginamit ni Rimuru ang kakayahan, at napansin niya na makikita niya ang mga pag-atake ni Hinata bago pa niya magawa. Makikita niya kung alin ang mga pagtataksil, at iyon lamang ang kanyang ilalaglag. Iniisip niya na mananalo siya sa ganitong paraan, at naramdaman ni Hinata na iba na ang pakikipaglaban ni Rimuru. Tila alam niya ang gagawin niya susunod, at na-realize niya na mas tumpak ang pagbasa niya sa kanyang mga kilos kaysa sa kanyang computer prediction. Pagkatapos ay napansin niya na tapos na ang iba pang mga paladin sa kanilang mga labanan, at sinabi niya kay Rimuru na dapat din nilang tapusin ito sa susunod na pag-atake. Sinabi niya na ang kanyang susunod na kilos ay mapanganib, at tinanong niya kung handang tanggapin iyon ni Rimuru. Sinabi sa kanya ni Raphael na wala siyang namamalayan na pagnanais na patayin mula kay Hinata, at nagtataka si Rimuru kung ano ang nangyayari, dahil akala niya ay nandito siya upang patayin siya. Naisip niya na may bagay na nakakapagtaka sa kanya mula sa simula, ngunit wala siyang panahon ngayon upang mag-isip tungkol dito. Tinanong niya si Hinata kung mananalo siya kung kaya niyang tiisin ang kanyang susunod na pag-atake, at sinabi niya sa kanya na ay pangako na hindi niya gagalawin ang kanyang bansa pagkatapos nito. Sinabi niya ito, at nabanggit niya na tanging dahil sa kanyang kahilingan lang siya sumang-ayon sa dulong ito. Sinabi niya na gusto lang niyang makipag-usap sa kanya, at nagulat si Rimuru na nalaman na siya ang humiling ng dulong ito. Sinabi ni Hinata na ito ang sinabi niya sa kanyang mensahe, at naalala ni Rimuru na sa kanyang mensahe, sinabi niya na umaasang makakausap siya at nabanggit niya na tatawanan niya ito kung ayaw niya sa ideyang ito. Sinabi niya na dapat nilang lutasin ito sa kanilang mga sarili kung may problema siya sa pagkakausap, ngunit mas gusto niya ang pakikipag-usap. Sinabi niya na hindi niya kailanman sinabi ang tungkol sa pagkakaroon ng dulong ito. Pagkatapos ay naghanda si Hinata sa kanyang pag-atake. Sinabi niya na karaniwang ito ang siguradong pagpatay na pag-atake, at inatake niya si Rimuru.
Sinabi sa kanya ni Raphael na hindi maaaring maiwasan o mahadlangan ng pag-atake na ito, at inirerekomenda nito na sakripisyo ang kanyang BLB na kakayahan upang kanselahin ang pag-atake. Sumang-ayon si Rimuro, at nanatili siyang nakatayo kahit pagkatapos ng pag-atake. Nagulat ang mga paladin na nakita ito, ngunit inaasahan ng kanyang mga tagasunod ang resulta, at natalunan si Rimmer. Sinabi ni Hinata na marahil pananggahasang tinanggap ni Rimuro ang pag-atake na iyon, at nagtataka si Rimuro kung ano ang tinutukoy niya, dahil walang tao ang makakapanghas na tanggapin ang isang pag-atake gaya noon. Ngunit napansin niya na may kakaiba ang pag-uugali ni Raphael, at na-realize niya na siya ang nagawa niyon. Pagkatapos ay sinabi ni Hinata na siya ay natalo, at nadetektahan ni Raphael ang panghihimasok sa pag-iisip mula sa espada na itinapon ni Hinata. Na-realize ni Hinata na ito ang ginawa ng simbahang 7 days, at inatake ang espada si Rimuro, ngunit iniligtas niya siya. Pagkatapos ay pumasok sa eksena si Nidal Murim sa Falmouth, at sinabi ni Damar na magiging sentro ng bagyo ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na sasabihin ni Edward na ninakaw ni Yan EDM Maris ang mga pondo na nakalaan para kay Demon Lord Rimuro, at banggitin niya na napuot ang nakararaming uri dahil dito, at ang pagsagot sa publiko ay magpapababa kay EDM Maris. Pagkatapos ay ipapadeploy ng bagong hari na si Edward ang kanyang mga sundalo, ngunit hindi tatanggapin ni Yon at EDM Maris ang mga palsong ulat na ito. Nakatanggap din si Yon ng mga reforsong mula kay Rimuro, at hindi maiiwasan ang digmaan ngayon. Iniisip ni Deda na sobrang tanga ni Demon Lord Rimuro para hindi pabayaang iwan si Yon, at sa ngayon dapat nalaman na ni Hinata na sinungaling siya. Umaasa siya na matatapos niya siya dito, ngunit baka mas mabuti na kung mag-uusli siya. Sinabi niya na hindi natapos ang misyon na ibinigay sa kanya, at ang problema na lang ay ang kanyang hindi natapos na trabaho. Napansin ng kanyang katulong na tungkol ito sa pagpatay sa demonyo na pumatay kay Rahim, at sinabi niya na marami ang inaasahan sa kanya ng 5 matatanda. Sinabi ni Dan na narinig niya na ang magical na Raisin ay naglilingkod sa demonyong iyon, at kung ito ang demonyong makakatalo sa Raisin, baka hindi ito karaniwang arco-demonyong lamang. Iniisip niya na wala silang magagawa kung ganito ang kaso, at sinabi niya na aalis sila sa nasabing bansa pagkatapos may iwan ng isang taga-subaybay. Nagtataka ang katulong kung ano ang gagawin nila sa mga manguhunter ng demonyo na dinala nila mula sa bahay, at sinabi ni Damer na dapat silang iwan bilang pasasalubong sa bagong hari. Sinabi niya na ipupush nila ang problema sa demonyo kay Edward, at iniisip niya na dapat ding iwan ng isa pang regalo para sa bagong hari. Tinalikuran ng eksena sa Viscounty ni Ed Maris sa kaharian ng Falmouth, at iniisip ni Edward na nalungkot siya nang marinig na ang Demon Lord Rimuro ay nakikipag-ugnayan kay Yum, ngunit ngayon ay may 3 matatag na pantas ng labanan ng Leles siya, at narinig niya na si Hinata ay paparating din upang patayin si Rimuro. Iniisip niya na hindi pa sila pinabayaan ng langit, at ang tanging problema niya lang ay maghanap ng makatarungang dahilan upang ay padereploy ang kanyang hukbo sa Needle. Ngunit salamat sa kahilingan ni Earl Nidal mula sa Eastern Merchant, naayos na rin ito. Nalaman natin na ito ang regalo na nabanggit ni Deda kanina, at iniisip ni Edward na nagbigay din sa kanya si Deda ng isang koponan na eksperto sa paghahanap ng mga demonyo. Sinabi niya na nalutas na niya ang lahat ng problema niya, at sinabi niya sa kanyang hukbo na magsisimula na sila ng atake. Sinabi niya sa kanyang general na si Gaston na mamuno ng 5,000 sundalo sa pag-atake sa bayan kung saan nakatago si Yum, at sinabi ni Say na dapat dalhin nila si Gregory kasama nila. Sinabi niya na marami nang nawalang sundalo ng Falmouth sa labanan laban kay Roro, at sigurado siya na magiging kapaki-pakinabang si Gregory sa kanila. Masaya si Edward na narinig ito, at nag-iisang tanong si Gregory kay Say kung inaasahan niya siyang mag-alaga sa mga simplisidad na ito. Sinabi ni Say na ito lang ang harap, at sinabi niya na ang totoong target niya ay ang demonyo na pumatay kay Rahim, ayon sa mga chismis, kasama ni Yum ito bilang palakas, at gusto niya na pahamakin ni Gregory. Naintindihan ni Gregory at umalis siya kasama ni General Gaston. Napansin ni Glenda na hindi niya makita si Damada, at na-realize niya na tumakas ito. Iniisip niya na maaari na lamang niya isagawa ang sakripisyo ng mga manguhunter ng demonyo kung kailangan niya, at nakita natin si Diablo na nagtatagubiling nagmamasid sa kalaban mula sa itaas. Sinabi niya na pagpapalain niya ang lahat ng mga ito para ipahiya siya sa harap ni Roro, at napansin niya na 2 sa mga banal na pantas ay kasama ng hari, at isa sa kanila ay umalis kasama ang 5,000 sundalo. Sinabi niya telepatikal kay Hakuro na ang isa sa mga banal na pantas ay papunta sa kanila na may 5,000 sundalo, at kakayanin ito ni Ranga. Sinabi niya na ang lalaki ay may kaugnayan sa Leles, at dito nanggaling ang mga chismis tungkol sa kanya.
Hiniling niya kay Hakuro na sabihin kay Ranga na kuhanin siya ng buhay dahil maaaring gamitin siya sa kanilang mga negosasyon. Sinabi ni Hakuro na ipapadala niya ang mga Goblin Rider at ang mga Dragonet kasama ni Ranga at sinabi niya kay Diablo na makipaglaban ng walang alalahanin dahil aalalayan niya ang mga bagay doon. Pumunta si Diablo sa kampo ng kaaway at binati niya ang hari kasama ang dalawang pantas ng labanan. Nagkakabit ng depensang posisyon ang mga sundalo pagkakita sa kanya at nagsimulang magtipon-tipon din ang mga reporter sa paligid. Inangkin ni Diablo ang mga reporter sa isang hadlang dahil ayaw niyang saktan sila at tinanong siya ni Edward kung ano ang dinala sa kanya dito. Sinabi niya na naroon lang siya para magbigay ng babala at sinabi niya na dapat ibalik nila agad ang kanilang mga puwersa at makipagkapayapaan kay Yum kung ayaw nilang matikman ang kanyang mga takot. Natawa si Edward sa kanyang mungkahi at sinabi niya na walang pangangailangan para sa isang demonyo na makialam sa mga gawain ng kanilang bansa. Sinabi niya na alam niya na ang Adaris at ang iba ay nagpaplano lamang na mangolekta ng doble na pag-aayos mula sa kanila at sinabi niya na talagang kamangmangan itong si Rimuru para sa pera. Nainis si Diablo sa pakikipag-usap niya tungkol kay Rimuru at sinabi ni Edward na mayroon silang ebidensya ng kanilang pagkakasala at ipinakita niya sa lahat ang recording ng pagkamatay ni Rahim. Hindi ipinapakita dito kung sino ang pumatay kay Rahim at sinabi ni Diablo na walang patunay ito. Sinabi ni Edward na hindi makakasalita si Diablo upang makaalis dito dahil mayroon silang ebidensya laban sa kanya at pinapagalang ni Diablo na tumahimik siya. Sinabi niya na ayaw niyang makipag-away sa wika sa isang simpleng kaisipan gaya niya at sinabi niya na dapat silang gumawa ng isang pagsubok. Sinabi niya na kung matatalo ng mga tao dito siya, hindi na siya o ang kanyang amo ang gagawa ng anumang karagdagang pagkilos laban sa kanila, ngunit babala niya na hindi pa siya nalulugi sa sinuman. Sinabi niya na dapat silang maghanda sa mga bunga ng pagbibetray sa kanyang amo. Natakot ang hari, at inutusan niya ang mga manguhunter ng demonyo na patayin si Diablo. Ginamit ng mga manguhunter ng demonyo ang mga kadena upang ipitin si Diablo, at sinabi sa kanya na huwag nila itong mapagkamalan. Tinanong siya ni Diablo kung tapos na sila sa kanilang mga paghahanda, at sinabi niya sa kanila na bigyan siya ng hudyat kapag handa na sila. Na-realize nila na hinayaan niya ang kanyang sarili na mahuli, at sinabi nila na gagawin nilang magsisisi sa kanyang kapalaluan. Pagkatapos ay inatake nila siya gamit ang hindi magical na kidlat, at sinabi nila na ito ang magdadala ng pagkamatay sa kanyang katawan, at walang magagawa siya. Iniisip din ng iba na maaaring matalo si Diablo ng kidlat na iyon, ngunit walang epekto ito. Tinanong ng mga manguhunter ng demonyo kung bakit hindi gumagana ang kidlat sa kanya, at sinabi ni Diablo na napakahina lang yun. Sinabi niya na may malakas ding resistensya siya sa mga pangnatural na impluensya, at sinimulan niya ang pagsubok. Inilabas niya ang kanyang aura, at nakatulog ang lahat sa loob ng hadlang maliban sa pinuno ng mga manguhunter ng demonyo at ang dalawang pantas ng labanan. Nagulat ang mga reporter na nakita nila siyang gumamit ng Conqueror's Hockey, at hindi makapaniwala si Diablo na tatlo sa kanila ang nakaligtas sa kanyang pagsubok. Sinabi niya na karapat-dapat sila ng papuri para makayanang tiisin ang ambisyon ng kanyang Panginoon, kahit na nagpipigil siya. Sinabi ng manguhunter ng demonyo na nagbibintang lamang si Diablo, dahil ang mga Demon Lord class na monster lang ang makakagamit ng ambisyon ng Panginoon. Imposibleng maging Demon Lord ang isang arko-demonyo, at sinabi sa kanya ni Diablo na may hangganan ng lakas ng mga demonyo, ngunit maaari silang umunlad sa susunod na antas kapag natutupad ang tamang kondisyon. Sinabi niya na dapat na nilang kilala ang Demon Lord na tinatawag na pula, at sinabi niyang kailangan lang nilang mabuhay ng 2,000 taon at palakasin ang kanilang sarili hanggang sa pinakamataas para matapos ito. Sinabi niya na dahil sila ay mula sa silangan, dapat din nilang kilala si Puti. Na-realize ng manguhunter ng demonyo kung sino ang kanyang kinakasama, at halos sumusuka siya sa takot. Na-realize niya na walang paraan para manalo, at nanghihingi siya ng kapatawaran kay Diablo upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit gusto ni Diablo na maglaro muna sa kanya dahil nakita niyang nakaraos siya sa kanyang pagsubok. Humingi ng tawad sa kanya ang manguhunter ng demonyo sa lahat ng bagay, na sasabihing gagawin niya ang anumang hihilingin ni Diablo, at sinabi sa kanya ni Diablo na dalhin ang mga taong nakatulog palabas ng hadlang. Naintindihan ni Sei at Glenda na hindi pangkaraniwan na arko-demonyo si Diablo, ngunit hindi pa rin nila alam kung sino siya talaga, at naghahanda silang lumaban sa kanya. Ipinakikilala niya ang sarili kay Diablo at tinanong siya kung makikilala rin niya ang sarili, at ipinakikilala niya ang sarili at sinabi na siya lang ang utusan ni Muro. Nagtataka si Sei kung bakit itinatago ni Diablo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at inatake siya.
Nagawang ay parry ni Diablo ang lahat ng mga pag-atake niya, at sinabi ni Sei na hindi dapat ilusot ni Diablo ang usaping tungkol kay pula at puti, at dapat sabihin na lang niya kung sino siya. Ibinahagi ni Diablo na naging demon peer na siya, at napahilo ang pinuno ng manghuhunter ng demonyo sa pagkarinig nito. Nanginginig din si Sei matapos malamang ang mga demon peer ay mga legendary na nilalang, at sinasabing lampas pa sa mga demon lord. Hindi niya makapaniwala na binigyan ni Rimuro ng pangalan ang ganiyang nilalang. Dahil hindi gumagalaw si Sei, inatake ni Glenda si Diablo gamit ang isang palaso. Napansin niya na walang epekto ito, at ipinahayag ni Diablo na ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gumagana sa kanya. Wala silang magawa si Sei at Glenda matapos marinig ito, ngunit nalaman nila na totoong-totoo ito. Hiniling ni Sei kay Glenda na makipaglaban kay Diablo kasama siya, ngunit napansin niya na tumatakbo palayo ito. Iniisip ni Sei na wala siyang choice kundi bumili ng oras hanggang bumalik si Gregory, at nakikita natin na nakipag-engkwentro si Ranga sa mga puwersa ni Gregory. Napansin ni Gregory at ng iba na lumipad si Ranga, at wala silang paraan upang i-counter ito. Tinanong ng general si Gregory kung ano ang dapat gawin, ngunit bago makapagtanong si Gregory, winasak ni Ranga ang buong hukbo ng mag-isa, at nakipag-engkwentro kay Gregory. Nakikita natin na paparating ang mga Goblin Rider at ang mga Dragonet sa labanan din, at iniisip nila na sa ganitong rate, wala na silang maaaring gawin. Patuloy pa rin nilang hinahabol, at nang makarating sila sa battlefield, napansin nila na lahat ay napagwasak na ni Ranga. Nakikita natin na parang bola lang ni Ranga si Gregory, at pinigilan siya ni Jida mula sa pagkapatay kay Gregory nang hindi sinasadya. Sinabi ni Ranga na parang gusto pa nitong maglaro ang taong ito, at sinabi sa kanya ni Jida na papagalitan siya ni Rimuro kung hindi siya titigil ngayon, at agad na tumigil si Ranga. Kaya sinabi ni Ga kay Gaston na umurong na ang kanilang mga puwersa, at hindi na nila sila haarukin, at tumakas ang mga sundalo ng mas mabilis pa sa paglakad ni Saturday Ama papunta sa barko. Nakikita natin na patuloy na nakikipaglaban si Sei, na umaasang makarating si Gregory anumang oras. Tinanong siya ni Diablo na ipakita pa ang kanyang mga kasanayan. Sinubukan ni Sei na gamitin ang isang AA Imbo attack kay Diablo, ngunit dinesmantle ni Diablo ang aura sa talam bago ito makaabot sa kanya. Sinubukan ni Sei na gamitin ang parehong attack ng ilang beses pa, ngunit napapara niya lahat. Na-realize ni Sei na maaaring patayin siya ni Diablo anumang oras, ngunit pinipili nito na hindi siya patayin dahil wala siyang balak na patayin siya. Iniisip niya na wala namang dahilan para sa isang kasing lakas nito na mag-effort para patayin si Rahim, at na-realize niya na hindi ito ang demonyo na pumatay sa kanya. Naalala niya na sinabi ni Hanata na hindi nila dapat makialam sa bagay na ito, ngunit binalitaan na napatay ang arkibispo pagkatapos niyang umalis, at tila bang may timinag ito. Na-realize niya kung sino ang nasa likod nito. Dumating ang tatlo sa mga clergy ng 7 araw, at sinabi nila na aalalayan nila ang demonyo gamit ang kanilang mga mahika. Na-realize ni Diablo na nandito sila para malinis ang ebidensya. Inatake ng clergy ang mga reporter, at nabawasan ang eksena sa Tempest. Sinubukang pagalingin ni Hinat ang sarili niya, ngunit hindi gumagana ang kanyang healing magic, at ginamitan siya ni Raro ng buong potion, ngunit wala ring epekto ito. Sinabi sa kanya ni Raphael na mataas ang magic resistance ni Hanata, at kusang tinatanggal ng kanyang katawan ang mga mahika at ginagawang walang bisa. Sinabi ni Arno na ang banal na mahika lang ang gumagana kay Hanata, at sinubukan ni Reyes na gamutin si Hanata gamit ang kanyang banal na mahika, ngunit dumating ang dalawa sa mga clergy ng 7 araw. Ginapos nila si Ras at ang iba pang mga paladino, at sinabi nila na nandito sila para parusahan si Hanata dahil sa paglabag niya sa kanilang mga utos. Iniisip ni Rare na ito marahil ang mga taong binanggit ni Adelman, at sinabi niya sa kanila na huwag siyang harangan. Binanggit niya na nagkasundo na sila ni Hanata, at hindi niya hahayaang mamatay ito. Sinabi ni Renard sa kanila na itigil ang pag-arte, dahil alam niyang nilinlang siya at balak talaga nilang ipapatay si Hanata mula pa sa simula. Isang gwardya ang sumaksak kay Renard at sinabi na si Renard ang nakikipagsabuatan sa rebelde na si Hanata at nilinlang silang lahat. Nang makita ito, nagtaka sina Bacchus at Fritz kung ano ang nangyayari. Ipinaalam ni Raphael kay Rimuro na ang wavelength ng gwardya ay katulad ng isa na nakialam sa espada, at sinabi ni Rimuro kay Shien na alisin ang takip ng gwardya. Binanggit niya na maaaring isa ang gwardya sa 7 days clergy. Inalis ng gwardya ang kanyang takip, at tama nga si Rimuro. Sinabi ng 7 days clergy na hindi dapat magpadalos-dalos si Rimuro sa paggamit ng dahas dahil maaaring magdulot ito ng digmaan. Sinabi ni Rimuro na ito ang kanyang bansa, at dito nila isinasagawa ang body check sa mga kainahinalang bisita. Pagkatapos,
Telepatikong kinontak ni Diablo si Rimuro at ipinaalam na natuklasan niyang ang grupong tinatawag na The 7 Days Clergy ang responsable sa pagpatay kay Rahim. Sila ang nagpapatakbo ng mga pangyayari sa likod ng eksena, at kasalukuyan niyang kinakaharap ang tatlo sa kanila. Nagtanong siya kung ano ang gagawin sa kanila, at nagtanong si Rimuro kung may ebidensya siya na sila ang totoong mga pumatay. Binanggit ni Diablo na may mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo na saksi, at binigyan siya ni Rimuro ng pahintulot na puksain sila. Inutusan ni Rimuro sina Ben Amaro at Soy na makipagtulungan kay Xian at dakpin ang 7 Days Clergy. Maaari silang gumamit ng anumang kinakailangang hakbang kung lalaban ang clergy, at nagtanong ang 7 Days Clergy kung handa siyang magsimula ng isang malaking digmaan laban sa kanila. Sinabi ni Rimuro na huwag silang mag-usap tungkol sa pagsisimula ng mga digmaan dahil sila ang pumatay kay Archbishop Rahim at nakialam din sa kanyang mensahe ng kapayapaan. Binanggit niya na ang pagsisi sa kanya ay isang pagkakamali dahil nabunyag na ang kanilang panlilinlang. Hindi makapaniwala ang mga paladin na ang 7 Days Clergy ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi ng 7 Days Clergy na dahil malapit nang mamatay si Hanata, hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito at papatayin na rin nila ang natitira pang mga tao dahil natuklasan na nila ang katotohanan. Pagkatapos, inatake sila ni Benny Morrow, ngunit umiwas sila at nagtayo ng hadlang sa paligid ng lahat. Sina Soy at Benny Morrow ay inatake ang hadlang, ngunit walang epekto ang kanilang mga atake dito. Hinampes ni Xian ang hadlang gamit ang kanyang espada. Binanggit ng 7 Days Clergy na wala ring epekto ito, ngunit nagkaroon ng lamat ang hadlang. Nagulat si Rimuro sa nakita, at ipinaalam ni Raphael sa kanya na binago ni Xian ang espasyo gamit ang tiyak na epekto ng kanyang Master Chef skill. Hindi makapaniwala si Rimuro, at sinabi ni Raphael na maaaring maging epektibo ang atake na ito laban sa kanya. Naisip ng 7 Days Clergy na sa ganitong bilis, tuluyang masisira ang kanilang magic circle, at binanggit nilang kailangan na nilang palayain ang kanilang spell ngayon. Gumamit sila ng spell na tinatawag na Trinity Break para umatake, ngunit ginamit ni Raphael ang Beelzebub upang sakupin ang atake. Inisip ni Rimuro na isinakripisyo nila ang Beelzebub kanina upang mabuhay mula sa atake ni Hanata, at binanggit ni Raphael na naghanda siya ng backup copy, kaya hindi ito naging problema. Sinabi ni Rimuro na sana sinabi niya ito sa kanya ng mas maaga. Naghandang muli ang 7 Days Clergy ng mas malakas na atake na tinatawag na Trinity Disintegration. Napansin ni Rimuro na hindi gagana ang Beelzebub laban dito, at sinabi ni Raphael na maaari nilang gamitin ang ultimate skill na tinatawag na Uriel's Absolute Defense. Naalala ni Rimuro na ito ang skill na nakuha niya nang pinagsama-sama ang kanyang mga kakayahan, at nagtataka siya kung bakit hindi nila ginamit ito upang ipagtanggol laban sa atake ni Hanata. Ginamit niya ang kakayahang ito, at binanggit niyang kakausapin niya si Raphael tungkol dito mamaya. Pagkatapos ng atake, naisip ng 7 Days Clergy na patay na si Rimuro, ngunit nang mawala ang alikabok, nalaman nilang buhay pa rin siya. Iniisip nilang imposible ito, dahil walang nilalang sa mundong ito ang makakaligtas sa disintegration. Binanggit ni Rimuro na sila naman ang aatake ngayon. Naghanda si Rimuro at ang mga Oni para umatake, at binanggit ng 7 Days Clergy na sila ang mga tagapagbantay ng sangkatauhan, at ang mga tagasunod ni Lord Luminous ay hindi mananahimik tungkol dito. Binanggit nilang aalis na sila sa pagkakataong ito, ngunit ang galit ni Lord Luminous ay susunugin sila hanggang maging abo. Sinubukan nilang tumakas, ngunit lumitaw ang isang gate sa likod nila, at mula dito lumabas sina Luminous at Luis. Yumuko ang 7 Days Clergy kay Luminous, at sinabi niyang mukhang nagdulot siya ng problema kay Rimuro. Nagulat si Rimuro na malaman na si Demon Lord Valentine ay si God Luminous pala. Ang eksena ay lumipat sa Falmouth, at nakita natin na pinrotektahan ni Diablo ang lahat mula sa atake ng 7 Days Clergy. Nagulat ang 7 Days Clergy na naprotektahan niya ang lahat laban sa kanilang atake, at binanggit nilang ipapakita nila ang kanilang banal na kapangyarihan. Sinabi ni Diablo sa lahat na malinaw na ang 7 Days Clergy ay binalak na patayin sila mula pa sa simula, ngunit hindi sila dapat mag-alala dahil poprotektahan niya silang lahat. Tinanong siya ng mga mamamahayag kung ano ang gusto niya kapalit nito, at binanggit ni Diablo na isa lang ang hinahangad niya mula sa kanila. Sinabi niya na gusto niyang ipakalat nila ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa arsobispo, at masaya itong sinabi ng mga mamamahayag na gagawin nila ito. Isusulat nila kung paano sila iniligtas ni Diablo, at hiniling nila sa kanya na protektahan sila. Nangako si Diablo na ililigtas ang lahat maliban sa hari, at nagtataka ang hari kung ano ang ginawa niya upang marapatan ito. Sinabi ni Diablo sa kanya na nilate niya ang dakilang Rimuro, at ito ay isang krimen na katumbas ng 1,000 kamatayan.
Nakiusap si Edward kay Diablo na iligtas din siya, at sinabi niyang ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ibibigay niya ang pera, kapangyarihan, at kahit ang trono mismo. Inisip ni Diablo na sa ngayon, si Yam ang kampyon na nagbabantay kay Edmares, at binanggit niyang naniniwala siya na si Yam ang pinakakwalipikado upang mamuno sa Falmouth. Tinanong niya si Edward kung ano ang kanyang opinyon, at sumang-ayon si Edward sa takot. Sinabi niya sa mga mamamahayag na nais niyang ipahayag si Yam bilang kanyang kahalili, at sinabi niyang isulat din nila ito. Pinuri ng mga mamamahayag si Yam bilang ang kampyon na hari, dahil ito lamang ang kanilang tanging paraan upang mailigtas. Inisip ni Diablo na ngayong nagtagumpay na ang kanyang orihinal na plano, kailangan na lang niyang alagaan ang basura. Sinubukan ng 7 Days Clergy na gamitin ang Trinity Break kay Diablo, ngunit sinabi ni Diablo na ipapalasap niya sa kanila ang kawalan ng pag-asa, at inactivate niya ang kanyang skill na tinatawag na Despair Time. Naramdaman ng 7 Days Clergy na sila ay nasa isang mundo ng kawalan, at nagtaka sila kung ano ang nangyari sa kanilang spell. Hindi sila makapaniwala na nawala ito, at sinabi ni Diablo sa kanila na maaari nilang pagnilayan ang kanilang kahangalan sa pinakamalalim na bahagi ng kailaliman, at dinurog niya sila. Inisip niyang dapat niya itong iulat kay Rimuru. Lumipat ang eksena sa Tempest. Ipinakilala ni Lewis ang kanyang sarili bilang ang banal na emperador at si Luminous bilang kanilang Diyos, at nagulat ang mga paladin sa narinig. Nagtaka si Rimuru kung bakit kumikilos ang isang Demon Lord bilang isang Diyos, at binanggit ni Raphael na may kakayahan siyang lumikha ng isang kapaligiran upang mabisang pamahalaan ang mga tao. Sinabi ni Luminous na sinabi niya kay Hinata na pigilin ang sarili, at gumamit siya ng resurrection magic sa kanya. Nagtaka si Rimuru kung paano nagagamit ng isang Demon Lord ang banal na magic, ngunit naisip niya na hindi ngayon ang oras para sa mga tanong. Nakikita natin si Hinata na inaalala ang kanyang nakaraan, at nalaman natin na siya ay tinawag sa mundong ito habang papunta siya sa kanyang high school entrance ceremony. Tinawag siya sa gitna ng isang pag-atake ng mga bandido, at nang makita siya, inisip ng mga bandido na maaari siyang ibenta sa magandang presyo. Binanggit nila na dapat muna nilang magsaya kasama siya bago siya ibenta, at naisip ni Hinata na ang lugar na ito ay hindi naiiba sa kanyang tahanan. Isa itong mundong puno ng kawalan ng pag-asa. Inisip niya na nagsimulang magsugal ang kanyang ama, at madalas nitong binubugbog ang kanyang ina. Ang tanging nais niya ay ayusin ang kanilang wasak na tahanan, ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, nasira ang puso ng kanyang ina, at patuloy na nawawala ang lahat ng mahalaga sa kanya. Naisip niya na tapos na siyang magpapaubaya na kunin ang kanyang mga mahalaga, at nakuha niya ang kakayahang usurper. Pinatulan niya ang isa sa mga bandido, at inisip niya na ang kaligtasan ng pinakamalakas ang tanging di nagbabagong batas sa mundong ito, at walang pagkakamali sa kanyang mga kalkulasyon. Nakuha niya ang kakayahang mathematician. Pagkatapos, pinatulan niya ang natitirang mga bandido, at dito siya natagpuan ni Shizu. Pagkatapos, nagmulat ng mata si Hinata sa kasalukuyan, at nang makita siya ng malapitan, inisip ni Rimuru na mukha siyang inosenteng bata. Inisip niya na isang dekada na mula nang siya ay tinawag sa mundong ito, at sinubukan niyang kalkulahin ang kanyang edad. Tinanong siya ni Hinata kung iniisip niya ang isang bagay na bastos. Sinabi ni Rimuru na hindi, at nagtanong si Hinata kung gaano siya katagal tititigan. Sinabi niya na masarap siya sa mata, at sinabi ni Hinata na wala siyang diskarte. Inisip niya na malamang hindi siya naging popular sa mga babae dahil dito, at sinabi ni Rimuru na kilala siya bilang isang maalalahanin at maasahang tao. Tinanong ni Luminous ang 7 Days Clergy kung mayroon silang dahilan, at iniulat ni Diablo kay Rimuru na tapos na ang trabaho. Binanggit niyang lahat ay ayon sa plano, at pagkatapos ay pinagaling ni Hinata si Renard. Pagkatapos, hinatulan ni Luminous ang 7 Days Clergy ng kamatayan, at nakiusap sila para sa awa, ngunit sinabi niyang bibigyan niya sila ng karangalan na patayin sila ng kanyang sariling mga kamay. Pinatay niya silang lahat, at sinabi ni Rimuru na ngayong maayos na ang lahat, dapat nilang pag-usapan ang tungkol sa hinaharap ng Tempest. Lumipat ang eksena sa huling miyembro ng 7 Days Clergy na naghihintay na makatanggap ng ulat mula sa iba, at tinanong siya ni Nicholas kung may problema dahil siya ay mukhang nag-aalala. Binanggit niya na kamakailan niyang natuklasan na ang mensahe ni Rimuru ay pinakialaman, at binanggit niya na hindi niya iniintindi ang kanilang mga layunin kahit na gusto nilang makuha ang pabor ng kanilang Lord Luminous o samantalahin ang kanyang kapangyarihan. Binanggit ng clergy na kakaibang bagay ito na sabihin, dahil ang kanilang Diyos ay nasa kanilang mga puso lamang. Binanggit ni Nicholas na totoo ang Diyos na si Luminous, at matagal na niyang alam ito. Nagpanggap lamang siyang hindi napapansin dahil gusto ni Hinata na itago ito.
Sinubukan ng clergy na kumilos laban kay Nicholas, ngunit pinatay siya ni Nicholas gamit ang disintegration. Binanggit niya na hindi niya hahayaang may manakit kay Hanata. At sinabi niya na para sa kanya, si Hanata ang tanging Diyos sa mundong ito. Nakita natin na somehow ay pinoposesyon ni Granbell ang klerigo na pinatay ni Nicholas, at sinabi ni Maria Bell na mapanganib ang Tempest. Nagtataka si Granbell kung tinutukoy niya ang pagdating ng mga anghel, at sinabi niyang hindi. Sinabi niya na si Rimuro ay nagnanais na pamunuan ang mundo sa pamamagitan ng ekonomiya, at nahihirapan itong paniwalaan ni Granbell. Ngunit sinabi ni Maria Bell na totoo ito, at ito ang dahilan kung bakit nila dapat wasakin siya. Naniniwala si Granbell sa kanya, at sinabi ni Maria Bell na magtatagumpay siya sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos, bumalik si Rimuro at ang iba pa sa Tempest. Nang makita siya, nagtaka si Vora kung panahon na ba para kumilos ang huling linya ng depensa. Sinabi ni Rimuro na hindi nila siya kakailanganin sa pagkakataong ito, at hindi makapaniwala si Vora. Napansin niyang kasama ni Rimuro si Demon Lord Luminous, at tinawag niya ito. Nalaman ng mga paladin na ang kanilang Diyos na si Luminous ay ang Demon Lord Luminous Valentine. Nagalit si Luminous kay Vora, at naglaban silang dalawa. Nagpatuloy ang laban hanggang gabi, at ginamit ni Luminous ang isang atake na tinatawag na Embrace Drain kay Vora. Ipinaliwanag ni Raphael kay Rimuro na ang ataking ito ay maaaring ubusin ang enerhiya ng target, at sa parehong oras, ipinapasa rin nito ang sakit at hindi komportableng pakiramdam sa target. Nagulat si Rimuro na kahit isang espiritual na nilalang tulad ni Vora ay hindi kayang labanan ito, at nakaramdam ng awa ang mga paladin para sa kanya. Sinabi ni Luminous na ilalabas niya lahat ng kanyang frustrations kay Vora, at nakiusap si Vora kay Rimuro na iligtas siya. Pagkatapos, nag-relax ang lahat sa hot springs, kumain sila ng pagkain, at nagparty ng husto. Ang eksena ay biglang nag-cut kay Granbell na nakikipag-usap kay Damada, at hindi siya makapaniwala na tumakas si Damada mula sa demonyo kahit bago pa man siya nasangkot dito. Binanggit ni DL na wala siyang magagawa doon, at sinabi niya na dapat ay natanggap na ni Granbell ang ulat. Binanggit niya na ang demonyo ay isang halimaw na lampas sa kanyang imahinasyon, at sinabi niya na hindi rin nagtagumpay si Granbell na patayin si Hanata, at lalo pang pinatatag ang koneksyon niya kay Ruro. Binanggit ni Granbell na ang matagal ng Falmouth ay babagsak na, at isang bagong bansa ang ipapanganak bilang kapalit nito. Ito mismo ang gustong mangyari ni Rimuro, at nangangahulugan ito na ang plano ng organisasyon ay gumuho na. Pinalalago ni Ruro ang The Forest of Jura upang maging pandaigdigang sentro ng ekonomiya, at hindi nila papayagan ito. Anumang karagdagang pampublikong aktibidad ay hindi maipapayo, at ganon din ang totoo para sa silangan. Naiintindihan ni Deda na walang punto sa pagsisi sa isa't isa, at binanggit ni Granbell na dapat silang magtulungan upang mapigilan ang banta na ito. Gayunpaman, sinabi ni Demer na nais niyang mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang pamilya, ngunit ang kanilang organisasyon ay walang dahilan upang maging masama kay Rimuro. Binanggit niya na mahihirapan siyang gumawa ng anuman sa mga kanlurang bansa habang kilala siya ni Hanata, kaya babalik siya sa kanyang tinubuang bayan at magbibigay kay Granbell ng iba pang papalit sa kanya. Binanggit niya na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga transaksyon tulad ng dati, at umalis na siya. Iniisip ni Granbell kung iniisip ni Damada na kaya niyang samantalahin siya, at sinabi niya na pagkatapos ng bagay na ito, sila ang susunod sa kanyang listahan. Ang eksena ay biglang nag-cut kay Rimuro na may pulong kasama si Luminous at ang iba pa, at ipinaliwanag niya na pagkatapos malaman ng iba ang pagkakakilanlan ni Luminous, humingi ng tawad si Hanata sa kanila dahil itinago niya ito. Tinanggap ng mga paladin ang kanyang paghingi ng tawad, at binanggit nila na siya ang pinaniniwalaan nila at hindi ang Diyos Luminous. Binanggit niya na ngayon ay pag-uusapan nila ang hinaharap ng kanilang dalawang bansa, at sinabi ni Hanata na nang natanggap nila ang kahilingan ni Rahim na pakilyusin ang mga paladin, sumang-ayon ng simbahan dahil hindi nito matanggap ang pagkakaroon ng isang bansa ng mga halimaw. Gusto rin niyang gumanti kay Rimuro, at nagtataka si Rimuro kung ito ay dahil kay Shizu. Sinabi niya na oo, at sa paglingon niya, napagtanto niyang ginagamit siya noon. Nagtataka si Rimuro kung sino ang gumagamit sa kanya, at sinabi niya na ito ay ang mga mangangalakal mula sa silangan. Binanggit ni Rimuro na si Clayman ay malapit din sa ilang mangangalakal, at iniisip niya na ang mga mangangalakal na iyon ay mula rin sa silangan. Sinabi ni Hanata na sinabi ng mga mangangalakal sa kanya na pinatay ni Rimuro si Shizu, at siya ay nasa Ingrasya. Binanggit ni Rimuro na wala nang mas masahol pa na panahon para sa kanyang pag-atake, at sinabi niya na ang pag-alala lang dito ay nagpapagalit sa kanya. Pinakawalan niya ang kanyang aura sa galit, at sinabi ni Luminous na tumigil na siya sa pananakot.
Humingi ng paumanhin si Rimuro para dito, at sinabi niya na malinaw na ngayon na ang mga mangangalakal mula sa silangan ang may kagagawa ng lahat. Ang mga iyon ay malamang na ang mga nagutos kay ADM Maris laban sa kanila, at sinabi ni Hanata na walang duda tungkol dito dahil malinaw na ito sa kanilang pagtatanong kay Rahim. Napagtanto ni Rimuro na si Clayman ang nagpapakilos sa Falmouth mula sa likod ng mga eksena, at ang mga mangangalakal mula sa silangan ang namamagitan para sa kanya. Sinusubukan ni Clayman na gisingin ang sarili bilang isang tunay na Demon Lord, at ang Falmouth ay sinusubukang kontrolin ang Tempest. Ang mga mangangalakal mula sa silangan ay kasali rin sa proseso, at sa wakas, ang taong iyon ang nagplano ng lahat ng ito. Napagtanto ni Luminous na ang tinutukoy ni Rimuro ay ang taong nagbigay kay Clayman ng Mind Control Stone, at sinabi niya na kahangahangang hindi kailanman isinuko ni Clayman ang pagkakakilanlan ng taong ito hanggang sa huli. Nagtataka si Rimuro kung tinutukoy niya ang 7 Days Clergy, at binanggit ni Luminous na hindi maaaring sila iyon. Sinabi ni Lewis na hindi nila ganap na maitatanggi ang posibilidad na ito dahil ang 7 Days Clergy ay nagnanais ng pagmamahal ni Luminous dahil 100 taon na mula ng huling seremonya nila. Nagtataka si Rimuro kung ano ang love energy, at ipinaliwanag ni Luminous na dahil sila ay mga tao, tatanda sila ng walang kanyang enerhiya. Sinabi ni Lewis sa kanya na desperado silang matiyak na hindi siya magkakaroon ng iba pang mga paborito. Napagtanto ni Hanata na ito ang dahilan kung bakit nila sinubukang patayin siya, at binanggit ni LS na malamang na plano nilang gisingin si Clayman at ipalaban siya sa kanya. Napagtanto ni Hanata na sinubukan nilang pagharapin siya at si Rimuro dahil natalo si Clayman, at napansin ni Roro na dapat ay mayroong 7 klero, ngunit 6 lamang ang kanilang napatay. Sinabi ni Hanata sa kanila na ang isang kardinal na nagngangalang Nicholas ang humarap sa huli, at nagtataka si Luminous kung paano niya natalo si Granbell. Sinabi ni Hanata na nagawa niyang gulatin ito gamit ang isang disintegration spell na inihanda niya ng maaga, at hindi makapaniwala si Luminous na nahulog si Granbell sa ganitong bitag. Nagtataka si Hanata kung Granbell nga ba ang tunay na pangalan ni Gran, at sinabi ni Luminous na oo, at kilala rin siya bilang ang bayani ng liwanag, at minsan na silang naglaban. Napanatag si Roro nang malaman na ang lahat ng ito ay kagagawa ng mga mangangalakal mula sa silangan, at binanggit niya na magsisimula na sana siyang maghinala kay Yuki kung hindi niya nalaman ito. Napagtanto ng mga paladin na si Yuki Kagurazoka ang kanyang tinutukoy, at sinabi ni Rimuro sa kanila na siya ang pinakakahina-hinalang tao sa paligid, ngunit walang dahilan para pakilyusan siya laban kay Hanata. Binanggit ni Hanata na hindi nila siya maaaring isantabi bilang isang sospek, at sinabi niya na medyo maaga pa upang isipin na ang utak sa likod ng lahat ay wala na. Binanggit ni Benham Arrow na dapat nilang ipaalam ito sa lahat, at sinabi ni Rimuro na dapat nilang bantayan ito ng mabuti habang sila ay sumusulong. Pagkatapos ay hinainan ni siya ang lahat ng scones at pritong patatas, at sinubukan ni Rimuro na pag-usapan ang kanilang mga hinaharap na relasyon. Ngunit binanggit ni Hanata na bago ito, nais niyang matiyak kung tinanggap na ni Rimuro ang kanilang paghingi ng tawad. Sinabi ni Rimuro na tinanggap na niya, at binanggit ni Luminous na nais niyang magbigay ng kabayaran sa kanya sa anumang paraan dahil ang insidenteng ito ay lubos na kanilang kasalanan. Sumang-ayon si Hanata sa kanya. Sinabi ni Roro na maaari nilang opisyal na kilalanin ang Tempest bilang isang bansa at magtatag ng mga diplomatikong ugnayan dito sa ganitong kaso, at binanggit ni Luminous na wala siyang balak na maging malapit na kaibigan, ngunit may sama siya ng loob kay Vora. Iniisip ni Rimuro na maaari niyang ialay si Vora bilang sakripisyo sa pinakamalalang kaso, at nagtataka si Vora kung may iniisip na masama si Rimuro. Sinabi ni Rimuro na wala. Pagkatapos ay sinabi ni Luminous kay Rimuro na dapat silang magdeklara ng pansamantalang tigil putukan, at binanggit niya na magbubukas siya ng mga internasyonal na relasyon sa kanya sa loob ng 100 taon. Sinabi niya na maituturing na ni Rimuro ito bilang paghingi niya ng tawad, at nagtataka si Hanata kung sigurado siya dito. Binanggit ni Luminous na sigurado siya, at sinabi ni Fritz na hindi dapat ito maging isyo dahil lahat sila ay patay na ngayon kung tunay na masama si Rimuro. Sumasang-ayon si Ras sa kanya dahil si Soy ay isang maginoo, at binanggit ni Arno na kailangan nilang iwaksi ang kanilang mga prehuwisyo laban sa mga halimaw. Nagtataka si Renard kung paano nila ito ipapaliwanag sa balangkas ng kanilang mga turo ng pananampalataya, at sinabi niya na maaaring lubhang maapektuhan nito ang pananampalataya ng mga tao sa kanlurang banal na simbahan. Sinabi ni Luminous sa kanya na ang pagkabigong protektahan ang mga turo na iyon ay hindi nangangahulugang pagtataksil sa kanya, at binanggit niya na ang mga ito ay karaniwang mga patakaran lamang na ginawa ng mga pinuno noong panahong iyon. Nagulat ang lahat nang marinig ito, at sinabi ni Luminous na para sa kanya, ang pananampalataya ang pinakamahalagang bagay at hindi mahalaga ang mga turo.
Sinabi niya sa kanila na lahat sila dito ay makapagpapakita ng kanilang banal na mahika salamat sa kanilang pananampalataya sa kanya, at binanggit ni Renard na lahat sila ay naglaan ng kanilang buhay sa pagsunod sa doktrinang iyon, at hindi magiging maganda kung basta-basta nila itong iwawaksi. Sinabi ni Hanata na mapapansin ng ibang mga bansa na may 100 crusader na nagtungo rito, at nakita rin ng mga mamamahayag na natalo ang Battle Sage. Binanggit ni Lewis na maaaring magdulot ito ng maraming kalituhan kung malalaman na natalo si Hanata at ang mga crusader, at sinabi ni Rimuro na sa kasong ito, dapat nilang sabihin na nagduelo sila ni Hanata hanggang tabla. Nagtataka si Hanata kung ayos lang ito kay Rimuro dahil ilang beses palang nakatalo ang mga tao ng isang Demon Lord, at binanggit ni Renard na dahil bagong Demon Lord si Rimuro, maaaring balewalain siya ng ibang mga puwersa dahil dito. Tinanong ni Rimuro si Benamaro kung may naiisip siyang puwersa dito na maaaring manghimasok sa kanila, at sinabi ni Benamaro na wala, at binanggit niya na kung may sino man na manggahas na subukan ito, pipilipitin niya ang kanilang ulo. Sinabi ni Hanata na wala rin siyang pagtutol sa kasong ito, at binanggit ni Fritz na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag sa mundo na ang bansang ito at ang mga tao nito ay hindi masama. Sumang-ayon ang iba sa kanya, at sinabi ni Rimuro na dapat din nilang isama si Haring Gazelle dito at lagdaan ng isang 100 taong kasunduan ng pagkakaibigan. Kung makakakuha sila ng garantiya mula kay Gazelle na hindi sila aatakihin, tiyak na mababago nito ang isipan ng ilang tao. Sumang-ayon si Hanata na ang pagbuo ng kaunting tiwala ay makakatulong sa kanila na makumbinsi ang mga tao. At sinabi ni Lewis na para sa kanilang mga susunod na interaksyon, iiwan niya sina Bacchus at Arno sa Tempest. Binanggit ni Rimuro na magtatayo rin sila ng isang Luminous Church dito. Ang eksena ay naglilipat kay Luminous at sa iba pang papalabas na. Bago sila umalis, ibinalik ni Rimuro kay Hanata ang kanyang rapier na nilunok niya noong nakaraan, at binanggit niya na pinabuti rin niya ito. Pinapasalamatan ni Hanata si Rimuro dito, at sinubukan nilang umalis. Gayunpaman, naisip ni Rimuro na dapat niyang anyayahan silang manatili ng gabing iyon bilang isang magalang na pagbanggit, at ginawa niya ito. Tinanong ni Hanata kung ano ang kanilang kakainin sa hapunan, at matapos marinig na magkakaroon sila ng taiyaki, sumang-ayon silang lahat na manatili. Ang eksena ay naglilipat sa lahat na nagdiriwang sa gabi, at napansin namin na si Rimuro ay maaaring malasing na ngayon. Ipinaliwanag niya na sa huling pagdiriwang, natuklasan niya na maaaring pahinain ni Luminous ang kanyang poison nullification upang siya ay malasing, at nakiusap siya na ituro ito sa kanya. Nakita namin na masaya si Hanata na makakita ng kanin pagkatapos ng matagal na panahon, at hindi siya makapaniwala kung gaano kaperpekto ni Rimuro na nagaya ang pagkain mula sa kanilang lumang mundo. Nagtataka siya kung paano niya nagawa na lumikha ng isang komportableng kapaligiran sa loob lamang ng 2 taon. Binanggit ni Rimuro na hindi pa siya tapos. Sinabi niya na ang transportasyon at komunikasyon sa mundong ito ay mabagal pa rin, at napakakaunti ng aliwan. Nagtataka si Hanata kung paano niya dadalhin ang aliwan sa mundong ito na ang mga tao ay nagsusumikap ng husto para lamang makita ang susunod na araw. Sinabi ni Rimuro na titiyakin niyang hindi na magiging banta ang mga halimaw, at inihayag niya na sinusubukan nilang gawing hari si Ima at magtayo ng bagong bansa. Gagamitin nila ito upang makuha ang mga kanlurang bansa sa kanilang saklaw ng impluensya, at nagtataka si Hanata kung ano ang kanyang plano. Binanggit ni Rimuro na plano niyang makilala ng lipunan ng tao ang kanilang bansa, at sinabi niya na ang bahaging ito ay kalahati ng nagawa dahil alam na ng mga pinuno ng maraming bansa ang tungkol sa kanila at ang mga mangangalakal at mga adventurer ay nagpapalaganap ng mga chismis tungkol sa kanila. Gumagawa sila ng mga ligtas at mahusay na ruta ng kalakalan habang nagsasalita, at sa kasalukuyan, ang mga gumagamit lamang ng mahika ang maaaring gumamit ng mga communication crystals. Gayunpaman, sinusubukan nilang gumamit ng sticky thread at magi steel upang magpadala ng mga transmission. Natuklasan nila na maaaring gamitin ito para sa maayos na komunikasyon, at gamit ito, maaari silang bumuo ng mga network ng komunikasyon sa pagitan ng mga nayon at bansa. Nagtataka si Hanata kung dapat bang ibahagi ni Rimuro ang ganitong klaseng kumpidensyal na impormasyon sa kanila, at iniisip ni Rimuro na baka masyado niyang nasabi dahil sa alak. Pagkatapos ay sinimulan muli ni Raphael ang kasanayan sa pag-nullify ng lason, at ginawa niya ito nang hindi ito maaaring baguhin sa ngayon. Muling tumanaw si Rimuro. Sinabi ni Hanata kay Rimuro na ang mga anghel ay aatake sa kanya kung aabot sa ganito kalayo ang usapan, at ipinaliwanag ni Lewis na ang mga anghel ay paparating sa mga lungsod na labis ng umunlad. Sinabi ni Luminous na gusto niyang puksain ang mga pesteng iyon, ngunit malalaman ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan kung gagawin niya iyon.
Sinabi ni Roro na sila na lamang ang babalikwas kung sakaling aatake ang mga anghel sa kanila. Inaasahan ni Hinata na ganoon ang sasabihin niya, at binanggit niya na magkakampi sila kapag dumating ang panahon na iyon. Sinabi ni Luman na wala rin siyang balak na panoorin ang kanyang lungsod na masira pangalawang beses, at sinabi ni Rimuro na pagkatapos nito, biglang inanunsyo ng banal na imperyo ang kaharian ng mga duwende bilang isang lupain ng mga tao na maaaring maging mga kaalyado. Nagpahayag din sila ng opisyal na ugnayan sa Jure Tempest Federation. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat kay Yuki na nakikipag-usap kay Damada, at hindi makapaniwala si Damada na pinilit siyang labanan ng isang demon na pantay kay Blanc sa imperyo. Sinabi ni Yuki na masamang ideya ang tuwirang pagsalakay kay Rimuro sa ganitong kaso, at nag-aalinlangan si Damada kung mabubuhay pa si Cerberus sa isang atake gaya nito. Binanggit ni Yuki na sinubukan niyang gamitin si Hinata para gumanti ng kaunti kay Rimuro, ngunit hindi ito nagtagumpay, at sinabi niya na dapat silang manatiling mababa ang profile sa ngayon. Binanggit ni Damada na puro salita lamang ang limang matatanda, at sinabi niya na kailangan niyang harapin si Rimuro mismo kung hindi siya kinontak ni Yuki. Sinabi ni Yuki na hindi niya pwedeng pabayaang mamatay si Deda dahil masisira ang kanyang mga plano. Natutuwa si Deda na nagtagumpay siyang mabuhay. Sinabi ni Yuki kay Deda na huwag munang ibuhos lahat ng lakas ngayon, at sinabi niya na gusto pa niyang hintayin at makita kung paano maglalaro ang lahat ng ito. Sinabi ni Deda na babalik siya sa kanyang lupang tinubuan at ipapadala si Misho upang pumalit sa kanya sa kasong ito, at pumayag si Yuki dito. Nagtataka si Deda kung paano nila ibababa ang kalakarang pang-aalipin na kanyang pinagtatrabahuhan dito, at sinabi ni Yuki na dapat na lang isara ang Orthos slave market dahil sila ay sakit sa ulo. Nagtatanong si Deda kung inilalabas ba nila ang mga bihirang halimaw sa Misha AK Kid na club, at sinabi ni Yuki na lahat ng itinuturing na kumpidensyal ay dapat tratuhin tulad ng dati, dahil mayroon pa rin silang koneksyon sa pamilya ng Raso. Pagkatapos nito, umalis si Deda, at nakita natin na si Kagali ay nakikinig sa usapan. Nagtataka siya kung bakit gustong tanggalin ni Yuki ang Orthos ngayon, at sinabi ni Yuki na gusto niyang ang taong iyon ang magpakita ng mabuting pag-uugali sa sitwasyon na ito. Nang marinig ito ni Kagali, binanggit niya na palaging may interesanteng mga ideya si Yuki, at tinanong siya ni Yuki kung pwede niyang hawakan ito. Sinabi ni Kagali na pwede, at hiningi niya kay Yuki na tawagin siya ng Kagali mula ngayon. Ipinaliwanag niya na hindi niya gagamitin ang pangalang Kazur hanggang sa maghiganti siya kay Leon. Sinabi ni Yuki kay Kagali na umpisahan na niyang magtrabaho.